Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Boko Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ang mga halaman ay tulad din ng tao. Ang mga ito ay nangangailangan ng tamang pag-aalaga at tamang sustansya upang ito ay lumaking malusog at malakas ang resistensya sa mga sakit at peste. Kailangan din ng mga halaman ng sapat na pataba upang ito ay magbigay din ng masaganang ani at bunga. Sa ngayon, marami ang nagtatanim at magsasaka ang nabibigitan sa malaking gasto sa kanilang kailangang gugulin sa pagbili ng mga synthetic o komersyal na mga pataba. Subalit, may mas mura, abot kaya, ligtas at madaling gawin ng mga pataba gamit ang mga sangkap na nasa paligid lamang natin. Alamin natin ang iba't ibang likas na uri ng sangkap at pamamaraan sa paggawa ng sariling pataba o abono para lalong maging masagana, ligtas at pangmatagalan ang pagtanim ng mga pagkaing halaman sa pamamagitan ng natural na organikong pagsasaka. Alamin din natin ang mga proseso sa pamamahala ng mga likas na yaman at mga bagay na makukuha sa ating kapaligiran na karaniwan ay itinuturing lamang na basura, subalit maaari pala nating mapakinabangan. Alamin natin ang hiwaga ng vermicast. Ang vermicast ay dumi ng bulate na napatunayang nagtataglay ng mahalagang sustansya at beneficial microorganism na tumutulong magpalago at magpalusog ng mga halaman. Makukuha ito sa pag-aalaga ng ilang piling uri ng bulate. Isa na rito ang African nightcrawler na karaniwang inaalagaan dito sa Pilipinas. Ang komposisyon ng sustansyang makukuha sa dumi o cast ng bulate ay depende sa sangkap na ipinakain sa mga ito na karaniwan ay farm waste tulad na lamang ng dumi ng hayop, mga damo at gulay. Ang vermicast ay natatangi sa lahat ng compost dahil ito lamang ang compost na dumaan sa katawan ng bulate. Dahil dito, ito ay tinatawag na super compost. Mayroon itong enzymes at sinasabing 5 beses na mas mataas ang concentration ng sustansya kumpara sa regular compost. Pinaniniwalaan na ang vermicast ay mayroong bioavailable nutrients tulad ng ammonia, nitrates, nitrogen, phosphorus, magnesium at iba pang micronutrients at nitrogen-fixing microbes na mas madaling makita ang resulta sa halaman. Ang taglay nitong microorganism ay may kakayahang pigilan at labanan ang masasamang mikrobyo or pathogens na nagdudulot ng sakit sa halaman. Pantay-pantay ang laki, kulay at hugis ng vermicast. Ang mga sangkap na mayaman sa carbon at nitrogen ay ideal na pagkain ng bulate at mga mikrobyong tumutulong sa proseso ng composting. Sa praktikal na paraan, dahil ang ratio o sukat ay nakabase sa kemikal at hindi sa bigat o bulto, mas mainam kung magkasindami ang mga materyales na mayaman sa nitrogen at carbon bilang pagkain ng mga bulate. Gumamit ng 10 sako bilang abono bawat hektarya sa pagtatanim o kapag maglilipat tanim. Lagyan ang mga namumungang gulay tulad ng talong, kamates, okra ng 100 grams ng vermicast bawat tanim. Tuwing 3 buwan, lagyan ng hindi bababa sa 10 kilong vermicast ang mga bungang kahoy. Ang daming ito ay ilalagay sa vermicast. Ang dami ng ilalagay ng vermicast ay laging nakadepende sa likas na yaman o taba ng lupa. Mas kaunti kung mayaman na ang lupa. Kung kulang o kapos sa vermicast, gawin itong vermi-tea. Paano nga ba ang pag-aalaga ng mga bulate? Sa praktikal na paraan, dahil ang ratio o sukat ay nakabase sa chemical at hindi sa bigat o bulto,
Mas mainam kung magkasing dami lamang ang materyales na mayaman sa nitrogen at carbon bilang pagkain ng mga bulate. Gusto ng bulate ng malilim, mahangin at lugar na hindi binabahayan ng tubig o binabaha. Lagyan ng saping plastic na may maliit na butas ang ilalim upang may labasan ng sobrang tubig. Pwede rin gumamit ng plastic container, badya, drums o lumang gulong. Ilagay ang lalagyan ng sangkap or substrate. Magkasalit ang sangkap na mayaman sa nitrogen at sangkap na mayaman sa carbon. Halimbawa, ang unang hilera ay dumi ng hayop, sa ikalawa ay damo o dayami. Ulitin ito hanggang umabot sa taas na 50 to 60 centimeters ang substrate. Tandaan na kapag bumaba na ang temperatura ng sangkap, kalimitan ay mula 1 hanggang 2 linggo, maaari nang tanggalin ang plastic at ilagay ang mga bulate. Ang 2 metro kwadradong luwang na bahay ay maaaring maglaman ng 1 kilogram na bulate. Ang 100 kilograms ng sangkap ay kayang ubusin ng 1 kilogram ng bulate sa loob ng 30 araw. Ang vermicast ay maaaring anihin tuwing 2 hanggang 3 linggo o kung marami na ang mga dumi ng bulate na umaabot ng 60 to 80% sa ibabaw ng mga sangkap, tandaan na ang bilis ng pag-ani ay nakadepende sa populasyon ng bulate sa isang lugar o alagaan. Ang pag-aani ng bulate ay karaniwang ginagawa pagkalipas ng 3 buwan dahil ang bulate ay kumakain lamang ng mga partially decomposed na bagay. Kailangan na itong ilipat sa ibang lalagyan. Ang pag-aani ay ginagawa upang makuha ang mga sangkap na naging compost na at upang maitala ang pagdami ng mga alagang bulate. Huwag diligin ang worm bin 3 araw bago anihin ang bulate upang makakuha ng tamang moisture content upang mas madali itong anihin. Maingat na hanguin ang bulate gamit ang kamay at ilipat ang mga ito sa bagong bahay o worm bin. Maaari ding maglagay ng 1 sako ng bagong pagkain ng bulate, gamitin ang sako ng sibuyas. Pagkalipas ng 1 linggo, ito ay mapupuno ng bulate at maaari nang ilipat sa panibagong worm bin. Itumpok ang vermicompost na tila pyramid. Makalipas ang 1 araw, kunin ang vermicast na naipon sa ibabaw na iniwan ng pumailalim na bulate. Isalin ang laman ng worm bin sa isang tabi. Punuin itong muli ng panibagong sangkap, pabayaan lang ang mga bulating kumilos at manginain. Anihin ang mga duming iiwan ng mga bulate. Patuyuin ang bahagya ang vermicast sa malilim na lugar, huwag ibalad sa araw. Salain ito gamit ang meshware. Imbakin ang vermi sa nakaangat at may lilim na lugar. Panatilihin ang 30% moisture content ng cast. Ang sangkap ay pwedeng magkahalo kung tinadtad o nasa lansa na parang sandwich na may tig 2 pulgadang taas. Dapat may 80% na halumigmig or moisture content ang sangkap. Kumuha ng 1 dakot na sangkap, may 80% itong humidity kung may 5 to 7 na patak na katas na tutulo mula sa hawak na sangkap. Huwag pabayaang mapasok ng langgam, ibon, manok, palaka, daga, baboy at ahas ang bulate. Iwasang gumamit ng mga gulay na may pestisidyo. Siguraduhin ang dumi ay galing sa mga hayop na hindi pinainom ng gamot laban sa bulate. Iwasang gumamit ng mga halamang may sakit. Huwag lagyan ng karne, isda, langis o taba ang sangkap na pagkain ng bulate. Ang bulate ay sensitibo sa ammonia, asin, abo, urea, sobrang tubig at hangin. At dyan nagtatapos ang aking segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning Philippines!